Itinanggi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang akusasyon ng isang abogado sa Isabela na pwedeng dayain ang resulta ng eleksyon. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Nanindigan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na nasa ilalim ng Department of Information and Communications Technology na hindi totoo ang akusasyon ng isang abogado sa Isabela na di umano'y posibleng madaya ang resulta ng eleksyon sa Mayo. Sa programang Mike Abby Live, sinabi ni CICC Undersecretary Alex Ramos na ilang eleksyon na ang kanyang sinubaybayan at karamihan aniya sa mga nagpapanggap na eksperto ay walang kinalaman sa paghahanda sa halalan. Sa katunayan, bukas aniya ang Commission on Elections sa lahat bilang bahagi ng transparency. Kaya kung may nagsasalita at never ni anino nila nakatapak sa isang review, ay wala akong alam yun. Unang-una hindi nila alam paano tumatakbo. Totoo na meron tayong basic principles, but the basic principles, kaya nga basic eh. So yan ay i-improve mo, yan ay aayusin mo, yan ay i-customize mo para hindi na basic. So yan ang tinatawag nating customization para secure, di ba? Kaya importante talaga na mag-aral, walang tigil ang pag-aaral pagdating sa teknolohiya. Kaya ang hamon ni Yusek Ramos sa mga nag-aakusa, humarap sa COMELEC at ipakita mismo ang kanilang kakayahan o nais patunayan. Kasabay nito, ang pagkilala ng opisyal sa mga akbang ng COMELEC para matiyak ang isang matagumpay at transparent na hatol ng bayan 2025. Ay wala akong tigil ang ating preparasyon, no? Dahil kasama natin ang halos lahat ng ahensya ng gobyerno to ensure that we will have a successful and transparent na election this coming May. So, tuloy-tuloy ho ang preparasyon natin. At para naman sa mga nagpaplanong gumawa ng kalokohan sa nalalapit na eleksyon, nagbabala si Ramos na mapapatawa ng parusa ang kanilang mga mapatutunayan. Maliban sa violation ng AES law natin, andyan ng Republic Act 10175 tungkol sa mga hacking dyan, at nandyan ng Revised Penal Code tungkol sa mga panggagancho. Kamalas lang talaga yung mahuhuli natin dahil iba na ang approach ng ating administrasyon, whole of government. So ibig sabihin, hindi lang isang ahensya ng gobyerno ang kanilang kinaharap, kundi ang buong gobyerno mismo. Samantala, ibinida rin ng CICC na kikilalanin ng Pilipinas sa Anti-Scam Summit sa London ngayong buwan. In fact, na-nominate tayo at naging runner-up tayo as one of the scam fighters around the world. No? And CICC was also recognized as a runner-up among the prestigious government agencies worldwide. No? Hindi ho ito kwentong barbero. Ito ho'y mga ahensya worldwide. May bagong teknolohiya na rin aniya ang bansa para sa mas pinaigting na panghuli sa mga scammer. Yung mga nag-ooperate pa dyan ng mga equipment ng text blaster, no? Yung mga IMSI catcher. Maganda ho kayo at kami nakasunod na sa inyo at na-identify namin ang mga locations nyo. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.